Your name na lang po, tapos yung question, and if you have someone in mind na gusto niyong sumagot, or kung wala, okay lang din naman. Hello, I'm Paula. I come all the way from Naga City in Bicol. Nahila lang ako ng kapatid ko to watch, and I'm glad I came. So, like 3 questions. Wow! Yung first 2 about dun sa film mismo, and yung last is actually, unahin ko na siguro kasi you were joking earlier na i-post sa Facebook or something. Since nga maganda yung film, I was wondering like, paano nga ba siya makaka-reach ng more audience? So, yun yung isa. And the 2, first, yung sa may in-imply, I'm not sure kung tama yung pagkakaintindi ko, na parang yung unang pagpapatas ni JL, something bad happened. So, interesting yun na, ewan ko kung tama, interesting that you put it there. Ano yung purpose nun? Kasi parang in my mind, parang ma-discourage nga yata yung iba. So, yun, that's the first one. The second one is, yung 3 months, di ba? Yung the first time you told JL na yung may 3 months window, parang nag-back out siya. Was it because parang natakot siya na ipasa niya kay Rome? Or ano yung, bakit siya nag-back out the first time? Back out sana. Yeah. Thank you. Sige, isa-isahin natin yung question. First ay, paano nyo pinaplano na maka-reach ng more audience itong film na ito? Siguro someone from the production team, marketing team. Ayun. Didiscuss kami ni Rain, pero ang gusto namin is yung mga ganito intimate private screening muna. So si Rain, nagtatrabaho talaga siya, Day. Habang nagpo-post-prod kami, Day, siya kumakausap ng maraming tao para mapalabas tong pelikula. Ayun. And then, balak din namin sumali sa mga festivals, of course, pero that's the least prio as of now kasi gusto namin on the ground. And lastly, sa mga barangay, nakakipag-coordinate sa iba't ibang parte ng Pilipinas para ibigay itong pelikula. So, ayun. Schools, yes! Lalapitan namin yung mga schools and universities para gamitin nila itong material dun sa mga estudyante nila. Ayun. And the next question, sabi niya, parang may in-imply daw doon sa isang part ng pelikula na parang may nangyari kay JL. So, tingin niyo daw ba, hindi ba magdi-discourage yung mga tao na magpa-test knowing na parang may ganitong pinakita sa film? Actually, upon writing, actually before writing, may chinika si Rain sa akin na yun yung tama. That's the truth. May mga ganong experiences na nababasa sa Twitter or X na may imi-meet silang motivator, then they will take advantage of the client. And parang, noong una, natatakot kami ni Rain kasi baka ma-discourage yung mga tao pag pinag-usapan yun, pero hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan na nangyayari siya. So parang ako as a writer, challenge siya sa akin kung paano ko tatapusin tong pelikula. Paano magiging yakap pa rin siya. So, ayun. Parang ayoko ng... sige, si Jack. Ako po, nung nabasa ko siya, I think it all boils down to accessibility. I think if meron tayong proper channels kung saan properly at educated tayo enough, yung tayo, especially yung young people, I think mas alam natin kung saan pupunta, sino yung kukontakin. And at the same time, sobrang totoo nun na yun yung reality. Parang pwede tayong manghikayat ng mga tao na magpa-test, pero at the same time, hindi natin pwedeng burahin yung reality na may ganong nangyayari, may nangsasamantala ng mga vulnerable people. Pero at the same time, sana makahanap tayo ng parang si Marvs, mga volunteer na si Marvs na tutulungan tayo without ulterior motives. So yan. Dagdag ko rin, maganda rin kasi na pinakita dun sa pelikula kung ano yung tama, kung ano yung dapat na merong mga gintong tanong, merong sinasabi yung mga motivators na confidential to, sa database ng DOH na makita, ganyan-ganyan. And ayun nga, may mga choices sila. So, I think it's important din na kahit magpakita tayo ng merong mga ganitong kaso na may advances or merong mga hindi ka nais-nais na mga nangyayari, meron talagang legit at dapat alam natin yung kung ano ba talaga yung tama para
kung nakita natin, ay parang hindi niya ginawa to. Parang hindi niya hiningi yung, hindi siya nagbigay ng form sa akin, hindi sinabi ng confidential to, makita natin, parang red flag to, mali to. At kailangan, hindi to yung dapat. Ayun. Actually, kaya rin din yung unang title hindi mabubura ang linya. Kasi it's a statement na, as motivators, alam mo na may linya dyan at hindi hindi mo yun buburahin at hindi mo yun tatawid. Diba? Initially, pero that's too strong, yung hindi mabubura ang linya. Kaya, syempre may kinig ako kay Direct, diba? Yakap, diba? Yakap. Yan po siya. And I think, yes po, questions from the audience again. Oh, sorry. Sorry, okay po. So, based sa mga sinabi nila, siguro reiterate ko lang din na yung, siguro reality check siya, 'di ba? Na may mga ganong nangyayari. Pero that doesn't mean na walang CBS motivator na katulad ni Marvs. That doesn't mean na lahat ng motivator katulad nung unang naging experience ni JL, 'di ba? Nangyayari siya, pero it's not everyone. So most of the people and most of these professionals, alam nila kung ano yung tama at ginagawa nila kung ano yung tama sa profession na meron sila. So the third question is, si JL daw po ay nag-hesitate siya doon sa pagpapates with Marv. So what does that mean po ba? Ay, 3-month period. Yung nag-back out siya almost the first time he learned about the 3 months window. Again, sorry. So, nag-back out siya. 3 months. Bakit siya nag-back out? Oo, yes. Tama ba yung understanding ko kasi is parang yung sa 3 months ba na yun, sila nagkakilala ni Rome and bigla siyang natakot na baka naipasa niya kay Rome, so baka ayaw niya nang malaman yung magiging result kung nagpa-test siya. Okay. Ako, para sa akin, wala siyang specific reason. Parang hindi para sa atin, it's not for us to know kung ano yung reason ni JL. Kasi parang si JL isang representative ng lahat ng kliyente. At ikaw, depende sa kung ano yung bubog mo sa buhay, ilalapat mo doon yung rason mo. Pag pinanood mo siya, ano ba yung bubog ko, ano ba yung pinagdaanan ko sa buhay. So, yun yung paniniwalaan kong rason ni JL kasi nagre-resonate ako sa kanya. So, parang ayokong i-impose na, nagkaroon kami ng discussion ni Jack na, okay, ganito, Kemelatik Bamba, ganyan. Pero ayoko siyang i-spoon Kemelatik sa audience kasi inyo na to Hindi na to sa akin. So, parang kung ano yung interpretation ko, akin na yun. So, have your own interpretation. Ano ba sa tingin nyo, bakit nag-back out si JL? And, thank you po. Ayan, yan lang naman siya. So, ayun. So, ayun, napansin nga rin talaga namin na very open-ended itong film na ito, no? And even sa mismong film, hindi rin pinakita or sinabi kung ano talaga yung naging resulta ng testing ni JL. So, kayo ba, for you guys, ano sa tingin nyo yung naging result? Sige, for audience participation, just raise your hand if you think ang resulta ay... Wag! Sige. Iwan na lang namin sa inyo yung question na yun. So, for your own interpretation, gaya nga ng sinasabi ni Direk kanina, depende sa pinagdaanan natin, personal interpretation, kung ano yung naiisip natin na ibig sabihin ng mga open endings na yon, yun na yon. Okay, so we are open to more questions pa po, if you have. I think yung kay